Yo, magandang araw mga kap, kamusta kayong lahat? So sa video na to, pakita ko lang sa inyong ilan sa mga clients or session natin na hindi ko napakita, at ito na yung magiging last part ng ating October vlogs. Actually yung last part talaga yung part 3, pero sa paghahanap ko dito sa ating gallery may mga ilan tayong clients na hindi pa napapakita. At yun, ito nga pala yung unang client natin doon, siya nga pala si Sir Eric. Si Sir Eric ay isa sa mga regular clients natin dito sa shop, at supporter din natin siya sa page kasi yung mga likers natin nagko-comment and share sa mga post ay syempre yun naman yung minomonitor din natin para alam natin kung nag-i-engage ba tayo sa mas maraming tao, yung marami ba na-reach yung ating mga posts. Yung gawa naman natin dito kay Sir Eric ay dreadlocks repair lang to, at yung dreadlocks nga pala niya ay all natural yan, wala siyang extensions. Kung papansin nyo ay halos dalawang kulay yung dreadlocks ni Sir. Yung bandang padulo niya ay may kulay kasi yung part na yun ay nag-apply kami ng treatment dati nung unang repair niya. Tapos yung bandang kalahati naman mula roots ay hindi na namin nilagyan ng treatment. So yun, kita nyo na may resulta ng gawa natin kay Sir Eric. Dito naman tayo sa second client natin para sa video na to. Siya nga pala si Sir Edward, isang OFW from Europe, at ang gawa naman natin dito ay dreadlocks removal. Kauuwi lang nito ni Sir Edward nung mga panahon na to, siguro mga 2 days, 3 days pa lang siya dito sa Pilipinas nung pumunta siya sa akin. Pero kausap ko na siya na nasa Europe pa lang. Yung unang usapan kasi namin dapat i-repair ko siya tapos treatment, pero nung pumunta siya sa akin synthetic dreadlocks kasi yung dreadlocks niya. Hindi rin kasi tatalba ng treatment yon, at nag-decide si Sir na magpahinga muna. So ito na yung resulta ng gawa natin sa kanya. Nauwi na lang tayo sa Andred, pero all goods lang naman. So dito naman tayo sa third client natin para sa video na to. Siya nga pala si Sir Dave, at nagmula pa siya sa Tagaytay. Basic top head lang naman yung gawa natin dito kay Sir Dave, at tayo natagpuan lang niya sa marketplace. Compared kasi sa mga clients ko last year ay malakas talaga yung last year. Mas marami, mas dagsa yung nagiging clients. So sumubok ako ng ibang way kung paano ko pa ba mapapalawak yung reach natin. Hanggang sa yun, sinubukan ko nga pala mag-post sa marketplace. Una, ang hirap talaga mag-post doon kasi parang pagka in-offer mo kasi yung dreadlock service iti-take down agad nila. So ilang try din yung subukan ko hanggang sa yung tinanggap nila yung post natin. At ito, nakita agad ni Sir Dave at nagpa-schedule agad siya sa akin. Hindi ko nga akalain na from Tagaytay pa siya. Ito nga pala yung resulta ng gawa natin kay Sir Dave. Check nyo na lang kung paano kalinis. At yun, kita nyo naman sa dami na naging client din natin last October, inabot na ng part 4 tong video na to. At katulad din na nangyari last year, kapag dumadami yung clients natin, meron nagiging kapalit. Nagkaroon ng pneumonia si Aki, and somehow sinisisi ko yung sarili ko kasi syempre napapabayaan ko siya. Ako nga yung bantay niya dito sa bahay, kaya yun, ako yung nagkukulang. Tumagal kami ng 5 days sa Mary Mediatrix, at dalawa kami ni Mrs. yung nagbabantay doon. Huminto talaga lahat, yung mga post sa Facebook, yung editing, at lahat. 4 na clients ko nga yung na-cancel nung mga panahon na yan. Pero syempre, hindi ko naman na pinanghihinayangan yung mga nawala kasi okay na naman si Aki ngayon, naka-recover na kami. Actually, may last client pa tayo sa video na to, at siya nga pala si Sir Jaime from Batangas City. Dito naman kay Sir Jaime, ang gawa natin sa kanya ay upgraded dreadlocks, at katulad din ni Sir Dave, tayo ay natagpuan lang niya din sa marketplace. Actually, yung araw na to ay last day na ni Aki sa ospital. Waiting na lang kami ma-discharge si Aki, kumbaga yung billing na lang yung hinihintay, at nagkataon na nag-chat sa akin to si Sir Jaime, at nandito na siya sa shop natin. Nag-walk-in lang tong si Sir Jaime sa shop natin, at since 4 clients na rin naman yung nakakancel ko sa buong stay ni Aki sa Mary Mediatrix, nag-usap na lang kami ni Mrs. na pupuntahan ko na since discharge na lang naman yung hinihintay namin. Malaking bagay din kasi na nagkaroon ako ng client ngayon. Katulad din naman nung na last year nung na-hospital si Aki, ay sumusundot din ako ng paggawa ng clients kapag meron dito sa shop kasi malaking tulong din siya sa amin financially. So yun na naman mga kap, mga kaganapan na gusto kong i-share sa inyo nitong mga nakaraan, at yun, ito na yung resulta ng gawa natin kay Sir Jaime. Check nyo na lang kung gaano kapulido. Thank you sa panonood mga kap. Sa mga interested clients dyan, ako po located sa Lipa City, Batangas. Open for home service kahit saan. Gumagawa po ako ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Matatagpuan nyo po ako sa Pusi, Lipa City, Batangas. Meron tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.